Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tingnan ninyo itong post sa usapang kongreso mga kababayan. Sabi diyan, hindi daw violent. Attorney Michael Poa, spokesperson of Vice President Sara Duterte's defense team, earlier claimed that Duterte has never been violent after reports that she already threw a laptop at him. Days later, Duterte used an example about hiring a gunman to kill a husband's mistress while discussing the country's problem with gun violence. Yan noong July 23, sabi ni Michael Poa, Vice President Sara Duterte has never been violent. Kahapon, noong July 29 sa The Hague, sabi ni Sara, for example, I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress. Out of context daw, sabi ni Sara. Sabi ko sa inyo, sakit sa ulo ng mga abogado ni Sara, pati ng mga abogado ni Digong. Sakit sa ulo itong si Sara Duterte. Kasi pinapatunayan lang ang mga kababayan ni Sara ang lahat ng inaakusa sa kanya at sa kanyang tatay. Yung culture of death and violence, mga kababayan, na kanilang nakasanayan. Di ba? Yan ang mga patunay. Lumalabas mismo sa kanyang bibig ang totoong katauhan, mga kababayan niya. Hindi mapigil ni Sara, mga kababayan, ang pagbuka ng kanyang bibig. So lalong pinatunayan, mga kababayan, ni Sara Duterte ang kapasidad niyang magpapatay ng tao sa binitawan niyang salitang 5,000 lang, may makukuha na siyang assassin. May bagong ebidensya yung prosecution, mga kababayan. Kaya hirap na hirap yung defense team ni Sara Duterte kung paano ililigtas si Sara makakalusot sa mga kaso. So malinaw na krimen, mga kababayan, ang pananakot sa ilalim ng Revised Penal Code sa Article 282, grave threats. Bawal magbanta sa buhay ng tao, may bayad man ito o wala. Ang pag-utos may parusa, mga kababayan. Kung magbabayad ka ng hitman, ikaw ay tinuturing na principal by inducement. Yan ang malinaw. Pareho ang parusa sa mismong nag-execute, sa mismong bumaril. Labag ito, mga kababayan, sa Republic Act 6713, Code of Conduct. Sa isang opisyal o isang leader, ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat maging ehemplo ng kapayapaan. Hindi po ng dahas. Hindi dapat siya nakikitaan ng dahas. So bakit ito, mga kababayan, nagpapakita ng kapasidad at grave threats? So ibig sabihin nito, may alam siya sa kalakaran. Inamin niya Kaya daw niya na magbayad ng 5,000. Di familiar siya sa kalakaran. Ang pagbanggit, mga kababayan, ng eksaktong presyo, 5,000, nagpapakita po na familiar siya sa madilim na mundo ng mga bayarang mamamatay tao dito po sa Pilipinas. So may connection siya, mga kababayan, kung titingnan natin sa nakaarang banta. Noong November 2024, nagbanta siya, mga kababayan, na ipapapatay niya yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. So itong bagong pahayag niya, mga kababayan, tungkol dito sa 5,000 na hitman, nagpapatunay na ang pagkuha, mga kababayan, ng assassin ay hindi lang basta theory para sa kanya, kundi isang bagay na alam niyang madaling gawin. At ito nagpapakita ng isang violent mindset, sabi po ni House Prosecutor Terry Ridon. Hindi po normal sa isang mataas na pinuno ng unang solusyon sa personal na problema tulad ng kabit ang pagpapapatay.
pinapakita nito na madali sa kanya ang mag-isip ng krimen. So, ngayon, ang tanong, bakit nito, mga kababayan, papahinain lalo? Dati nang mahina yung defense ni Sara Duterte, lalo pa nitong pahihinain yung kanyang defense sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sira ang depensang takot o trauma. Ang opisyal na depensa ng kanyang kampo sa impeachment court, mga kababayan, ay kaya lang daw niya nasabi ang pagbabanta noong 2024 ay dahil siya ay natatakot at nabigla matapos tanggalan ng security detail. Ngunit dahil muli siyang nagsalita, mga kababayan, tungkol sa pagkuha ng gunman, pinatutunayan nito ang kaugalian o pattern na talagang nandun sa kanyang pattern yung kanyang pananalita, ang pagbabanta. Kahit hindi siya po emosyonal o natatakot, tulad ng sinabi niya doon sa dahig. Gumuho ang argumentong hindi seryoso po. Yun ang argumento ng defense. Sinasabi ng kanyang mga abogado na hindi seryoso o walang totoong panganib ang mga banta ng Vice Presidente. Pero dahil siya na mismo ang nagsabi na napakamura at napakadaling mag-hire ng killer sa Pilipinas, ibig sabihin ay seryoso at madaling magkatotoo ang kanyang mga banta. So, nagets na ninyo, mga kababayan? So, nandiyan ang ebidensya ng intent o layunin, mga kababayan. Para mapatunayang nagkasala sa batas ang isang tao, kailangang ipakita na seryoso ang isang akusado sa kanyang mga salita, tulad ni Sara Duterte. So, ang paulit-ulit niyang pagbanggit sa mga hitman sa magkakaibang okasyon, mga kababayan, ay maaring gagamitin ng mga taga-usig bilang patunay na hindi siya nagbibiro at seryoso ang kanyang inklinasyon sa dahas, mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa kawalan ng integrity at matinong pag-iisip ng Vice Presidente. Kasi kung matino ang pag-iisip mo, hindi ka magsasalita ng ganyan. Di ba? So bilang isang pangalawang Pangulo, pinakang mataas na pinuno ng bansa, ang bawat salita ay may bigat ng batas at estado. Ngunit ang mga pahayag ni Sara Duterte ay hindi na gawa ng isang matinong leader, kundi isang pag-aming kriminal, mga kababayan. Mula sa pananaw ng batas at lohika, winasak na niya ang kanyang sariling integridad, mga kababayan. Ito yung tinatawag na admission against interest. Ang kaalaman sa tiyak na taripa ng pagpatay, 5,000 pesos daw, pwede na, ay hindi impormasyong taglay ng isang inosenteng tao. Ito ay ebidensya ng malalim na koneksyon at familiarity sa mga sindikato, mga kababayan. Kahit nga po yung pag-withdraw ng pera sa bangko na dinaan sa fire exit, puro cash at nakalagay sa duffel bags. Pang-sindikato po yon, nagalawan. Sa normal na transaksyon, sa mga legal na transaksyon, di man po dumadaan sa fire exit. Dinadaan yan sa front door ng bangko. Kasi yung bangko, labas-masok yung pera. Ay, mas no, kasi lagi tayong napapasyal din sa bangko. Ay, dadaanan natin sa bangko. So kung ang Vice Presidente, mga kababayan,
ang isang vice presidente, ay alam ang presyuhan ng pag-hire ng killer, hindi na siya tagapagtanggol ng ating konstitusyon. Siya ay kasabwat na sa kultura ng krimen, mga kababayan. Yan ang lumalabas. Di ba? And that is betrayal of public trust na isa pong impeachable offense. So makikita natin parang may psychological incapacity ang ating ang vice presidente. Ang isang taong ang automatikong reaksyon sa anumang krisis, maging political o personal, na away kabit, ay ang pag-upa ng hitman ay nagpapakita, mga kababayan, ng isang malalang sociopathic pattern. Di ba? Yan ang tawag niyan. Ang kanyang pag-iisip ay pinatatakbo ng dahas. Iyan ang malinaw. Hindi ng batas. Paano mapagkakatiwalaan, mga kababayan, ang kaligtasan ng buong bansa sa isang taong may utak kriminal? Di ba po? Ngayon, ang pagtraidor sa panunumpa sa tungkulin, betrayal of public trust. Ang kanyang bibig, mga kababayan, ang pinakamalaking ebidensya laban sa kanya, parang yung tatay niya. Pinakamalaking ebidensya, yung bibig niya. Yung lumalabas sa kanyang bibig. Sabi ko nga, ang lumalabas sa bibig, galing yan sa iyong kaibuturan ng iyong puso. That defiles a man. Sa paulit-ulit niya, mga kababayan, paulit-ulit niyang pagbuhay sa naratibo ng pagpapapatay, pinatutunayan niyang seryoso ang kanyang intent o layunin nang magbanta siya sa ating Pangulo, kay Lisa at saka kay Martin Romualdez. Kasi po, ang isang taong utak kriminal ay walang karapatang mamuno sa isang demokratikong bansa. Hindi biro po at hindi normal ang 5,000 pesos na hitman, kundi isang hayagang pag-amin na si Sara Duterte ay isang mapanganib na banta sa pambansang seguridad at sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya sabi ni Terry Ridon, isang House prosecutor, sa isang press briefing, Duterte may have a violent mind after she discussed the alleged price of hiring a gunman in the Philippines, sabi po ni Terry Ridon. I think the Vice President has a violent mind. Hindi ho ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated for threats would do is talk about threats, sabi po ni Terry Ridon. After na mapanood niya yung yung speech ni Sara doon sa Dahig. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Zero. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nitong si Yuditan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery in harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, live selling po every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.